Barangay Ginebra San Miguel kontra sa Magnolia Hotshots Chicken Templados Hotshots or Pure Foods. This is Manila Clasico para sa conference na to. Another close game, another game na nagresulta sa game winner. This time, it was RJ Abarientos. Very poetic pa nga kasi pinakita yung replay ng Christmas Clasico na LA, Christmas Clasico na Scotty, and then ngayon, it's RJ Abarientos. Diba? Parang passing of the torch moment. So, itong game na to, honestly, medyo bipolar in a way. Kasi nagsimula na Ginebra run, tapos bumaba ang laro ng Ginebra, nakahabol Magnolia, end of halftime, lamang ng 15 Ginebra. Tapos third quarter, dikit, tapos nakalayo ng onti Ginebra. And then sa dulo, nakahabol Magnolia, pero nag-choke din naman yung Magnolia and Ginebra executed well sa dulo. Despite a foul na 3 free throw ang naging resulta. So, kumbaga, again, it was cinema as usual, pero kind of a boring one this time kumpara sa mga dati. Pero still, it was entertaining. So, sa game na to, ang nanaeg for Ginebra ay ang execution nila and the play of Scotty Thompson. Great bounce back game from Scotty. Finished with 24 points, 10 rebounds, 9 out of 14 shooting, 2 out of 4 sa tres. Perfect from the free throw line. 6 offensive rebounds, by the way, in 37 minutes. Ayan, sabi ni Scotty Thompson, here's a Scotty Thompson game for you, guys, kasi ang dami niyong sinasabi last game. Hindi naman tayong Ginebra fans or, or great majority. Hindi naman yon kasi napapansin ko yung mga nagpo-post ng gano'n. Yun yung mga nang-engagement bait lang na mga Facebook page or sa Reddit. Natapos ang laro sa score na 89-91. Medyo low scoring ball game. Actually, ang bilis nga ng simula ng Ginebra. And then medyo bumagal na. Parang naging slugfest na all throughout both teams. Pero to me, I like what Ginebra did this game. Kasi nakita nila na may advantage sila with Norbert Torres. 23 plus 23 instead of using Isaac Go. Mas okay yung matchup with Norbert Torres. And speaking of Norbert Torres, I must say maganda ang cohesion ng lineup kanina between Torres, Brownlee, RJ, and the other guys as well. And meron silang in-unearth na strategy. And I think dito, factor na si LA kasi yung kalaban. And LA being coach teams, kumbaga player and assistant coach for quite some time din naman, playing assistant coach. So kumbaga medyo alam nila isa't isa yung tendency. So I feel like may nakita akong bago or lumang bago na ginawa ng Ginebra sa game na to na papakita ko na right now. And I've noticed in fourth quarter, nabuhay ulit yung mga plays na tinatakbo nila kay Christian Stan Hardinger. Pero this time, they were running it for Norbert Torres. Pero bago pa ito, napansin ko sa game na to, despite it being a low-scoring game, na nagsimula nga yung Ginebra ng small ball, di ba? Troy Rosario at the 5, JB at the 4, tapos Holt, Scotty, and RJ. So, hindi na ako nagulat na all throughout the game, in-exercise nila yung pace and space play nila. Pero, nung fourth quarter, doon ako natuwa talaga. Na-solidify yung enjoyment ko of their performance kanina. Dahil nakita ko ulit ang aking paboritong Ginebra play or paboritong version ng Ginebra noon. Around Bay Area, panahon ng Bay Area, mahilig sila magtakbo nun ng 5-out delay para kay C-Stand and Brownlee. Makikita natin dito, Torres, this is essentially 5-out. Nasa delay si Torres, is going to be pinned down, pili ka na lang ng side, di ba, kung ikaw si Norbert. Pero dito, pupunta siya kay Brownlee, pin down from RJ, hahabol ngayon si Lucero. Di ba, yung unang screen pa lang, meron na kagad gap between Lucero and Brownlee. So now, pagdating ng dribble handoff dito, from Torres, masahabol ngayon si Lucero either over or under or switch. So kumbaga yung advantage dito ng Ginebra, 'di ba? Hindi na kailangan ng sobrang daming dribble to force the advantage. Advantage ibig sabihin noon is 2 on the ball. Dito ayan, 2 on the ball kay Brownlee, nag-slip si Torres after ng dribble handoff. And then ganda ng spacing ng Ginebra kasi 5 out eh. And they have the personnel to run such an offense kasi yun nga, medyo small ball sila and even if may Torres man sila, shooter, 'di ba? Kumbaga tigan yung pressure dito ni Chapman kay Torres. And this is not the same clip ha, same play lang. Tatakbuhin ulit nila for Brownlee. Again, nag-under naman si Lucero ngayon. This time nakahabol si Lucero, direct flow, i-force na inverted ball screen, matchup advantage for Brownlee against Lastimosa. Yung depensa rito ng Magnolia dapat nag-help sila eh, pero 'di ba, all day kukunin niya ni Brownlee. So yun. Hindi lang siya basta delay lang. And if walang nangyari, okay, tsaka tayo mag-Brownlee basketball.
let Brownlee do his thing. And again, dito, Torres, delay, RJ Abarientos, spin down, nadali na naman si Xavier Lucero, nag-go under, kapos, pero dahil sa spacing, magagawa ni Scottie Thompson yung pa-juke-juke niya na parang football player para makuha yung pull at rebound. And again, isa yan sa 10 rebounds ni Scottie Thompson this game. And all because of spacing. And now, sa endgame naman, kanilang sideline out of bounds play, ang ginawa ng Ginebra dito surprisingly, actually nung timeout pa lang napansin ko na bakit parang tatlo yung bigs ng Ginebra, isang Brownlee, isang Troy Rosario, isang Torres. So kumbaga walang hold, 'di ba? Two guards, isang Brownlee, dalawang bigs. So makes sense kasi hindi ko naman naghahanap ng 3 points eh. And in terms of matchups, okay? If you put Torres sa loob ng court, automatically occupy isang big man. If you put Brownlee sa loob ng court, 'di ba? Meron ng defender na naka-ready diyan, either si Rome or si Save. Naka-ready na nga silang i-switch yan, no, if ever. Si-switch na nila yan para si Rome mapunta kay Brownlee, 'di ba? Pero since merong Troy, si Paulie yung nakatao. So now, kung ikaw si Paulie, you anticipate, 'di ba? You anticipate kahit yung kumbaga yung attention man lang of having a Troy Rosario on you. Medyo pagtutuunan mo yun ng pansin na parang okay, pwede akong postehan nito, pwede akong, angatan nito, pwedeng lugi ako dito if kunin to ng Ginebra, tong option na to. So, ang ginawa dito ng Ginebra, they used RJ Abarientos' gravity and shooting to their advantage. So, ala Steph Curry, nagsiset muna siya ng backpick para sa gravity ni Troy Rosario, na advantage kasi yun di ba? Kung ikaw yung Magnolia, iingatan mo rin Hindi mo basta-basta pwedeng ibigay kay Troy yung cut na yan. Kasi nga si Paulie yung tao. So, pwede mong i-switch yan. So, now, ibig sabihin nun, si Paulie kay RJ Abarientos, and then pag nag-set ng down screen dito si Brownlee, they switch it again. It's Paulie on Brownlee with 7 seconds, 8 or 7 seconds remaining. Or worse, di ba? It's going to be Paulie on RJ Abarientos na kayang iwanan ni RJ using speed. Nung last time kasi, Paulie kay Brownlee, na kuwanan ni Paulie ng stop kasi mataas masyado si Brownlee, and hindi kasi jitterbug yung pagiging speedy ng isang Brownlee kumpara sa RJ. Pero anyway, ang dami ko na sinasabi sa play na to. Yun lang naman yung thinking ko rito kasi. Split action kasi ito ala Golden State Magangyayari dito, back pick, cut, and then down screen Brownlee, aangat dito si RJ. Pero dahil si Troy and Paulie mismatch, yun lang naman yung gusto kong sabihin. Mismatch kasi yung Paulie kay Troy, iingatan niya ng Magnolia. So dito, nahuli si Rome De La Rosa kasi iningatan niya sinalo niya ng onti yung cut dito ni Troy. Kasi delikado yun So now, iwan na si Rome De La Rosa kay RJ Abarientos, and RJ being a shooter, syempre mag-go over the screen ka. Hindi ka naman pwede mag-under kung ikaw si Rome. So na-anticipate yun ni RJ, nag-curl siya dito instead of forcing the 3-pointer. And ang ganda ng pasa ni Scottie, sakto sa pocket. Ayun nag-switch ang Magnolia pero late na si Lucero. Great execution and great play design from Coach Tim Gon. Knowing anong personnel ang gagamitin and anong play ang gagamitin. Kasi if kung si Stephen Holt yun, hindi ko binabash si Stephen Holt, promise. Pero kung si Stephen Holt tong Troy na to, hindi kasi convincing di ba? Hindi ganun ka-convincing. Stephen Holt kakat dito. Most likely, expect pa nila mag-park sa corner yan. Pero since si Troy yun, and mismatch, nahila ng onting-onti si Rome para magkaroon ng advantage si RJ Abarientos para mag-curl, and even if in-switch yun, late na.